Hey guys, welcome back to my channel, Alfredo Silva Vlog and UK. Kumusta po tayong lahat guys? Sa mga supporters ko dyan, kumusta po? Sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko, kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat. At sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga Bisaya. Mga kabisaya, kumusta man tadiha? Shout out po sa sa mga kasamahan ko diyan dati sa Midworld sa Metro Group. Shout out po sa inyo. Sa mga butchers ko diyan dati. Shout out po sa dating mga tauhan ko. Hindi ko na ma-mention kasi sa napakaraming store na napagdaanan ko diyan sa Pilipinas. So iba yung pangalan, nakalimutan ko na. Hindi ko na po maisa-isa lahat. So shout out po sa inyong lahat. So yung nyo, supervisor nyo nandito na po sa UK. So dito po naghanap ng buhay sa UK. Dito nagpapagod. So guys, magandang to guys, yung ibahagi ko sa inyo o ibalita ko sa inyo ngayon is para may ideya kayo. Saka makarelate kayo pag kayo nandito na sa UK. Tungkol or regarding po ito guys sa pag-renew ng ating kontrata dito sa UK. Regarding po sa visa natin. So before that guys, sa mga sa mga nanonood nito ngayon, bidyong ito, sa hindi pa po natin subscribers, paki-subscribe po ng ating YouTube channel. Paki-click na rin po ng bell button para po ma-notify kayo sa mga gagawin pa nating or papanohin pa nating mga gagawing vlog or videos na i-upload dito sa ating YouTube channel. Sana po guys, suportahan nyo ako guys. Malaking bagay or tulong po yun sa akin guys, para po tumaas naman po yung natin, subscribers at saka viewers at saka yung ating watch hours na talagang needed ko ngayon yung watch hours guys, para po ma-monetize tayo. So yun guys, kasi guys ang nangyari dito ngayon guys, so marami na mga Pilipinong umabot na sa sukdulan. Sukdulan, parang yung kontrata nila is matatapos na. So kung baga yung nila, yung end of contract na yung nila, yung pinirmahan na contract na nila pinipirmahan. So yun guys, ang magandang gawin dyan is sila mag re-renew kung gusto nilang mag-renew pa. Saka yung sa iba naman na hindi na gusto mag-renew, so pwede na silang umuwi ng Pilipinas or mang lahi na hindi na gusto magpa-renew, umuwi na sa kanilang mga bansa. So tayong mga Pilipino guys, or kaming mga Pilipino guys, kumbaga lahat naman guys, walang umaayaw. So nasa isipan na yung mga mag-expire na yung kontrata is gusto pa rin magpa-renew ulit. Alam naman natin guys kung kahirap dyan sa Pilipinas. So talagang guys, magtiis kami dito mga OFW, mga malakas or sakalam na butchers,
para lang maihahon sa hirap yung ano, yung pamilya diyan at saka may mga ipadala para makabili ng ano, mga basic needs diyan. Kasi ngayon ang mahal ng mga bilihin diyan sa Pilipinas. 'Di ba mga guys? So, yun guys. Ano guys, magandang balita to guys, pero sa amin ito guys, ano din, medyo mahirap din sa ano, sa planong magpa-renew na. Saka yung malapit ng renewal or malapit na yung end of contract nila kasi kailangan na nila mag-renew eh. Na ang ano dito guys, ang kapaitan nito guys is yung ano guys, yung halaga ng pagpa-renew guys, kasi may kunting ano guys, halaga din yung ano. Hindi konti guys, medyo malaki talaga guys yung babayaran natin sa renewal. So guys, kasi ngayon guys, base sa taong ito guys, 2023 guys, medyo tumaas guys yung ano guys, IHS yung insurance na babayaran pag mag-renew ng visa. So dati guys, nasa ano lang, 624 per year. So ngayon guys, umaabot na siya ng 1,035 per year. So tingnan mo guys, ang laki na ano niya. Kung kukumputin natin, parang 65 point something percent yung tinaas, or 66% something yung tinaas guys. So per year pa yan guys. At saka yung sa ano guys, sa visa fee, dati guys nasa ano lang, 6 to 5 point something. So ngayon guys, umabot na siya ng ano, 718 point something. So medyo tumaas ng 20%. Yung ano guys, pound yan, pound. So kumbaga, ngayon ang palitan ngayon is 71. So kumbaga, times mo yan, napakalaking halaga guys. So biruin mo 1,035 per year yung sa insurance, healthcare insurance sa surcharge. So napakalaking halaga. So kailangan talaga ano guys, ipunan yung ano guys, yung pag-renew guys namin dito. Pag-ipunan pa namin. Kasi hindi kami ma-renew kung wala kaming ano, wala kaming ibabayad dyan or budget dyan para dyan. Kasi kailangan yan eh, renew ng visa eh. So, masaklap din guys ano, sa kung dalawa kayo, tatlo kayo, apat kayo. Kasi malaking babayaran nyo. Halimbawa, o yung may asawa ka na no, na sponsoran mo. So, yun din, yung kung magkano ang gastos mo, yun din ang babayaran mo. So, malaking bagay guys, o malaking halaga talaga yung maano mo, maigastos mo diyan sa ano, sa renewal. Pero guys, okay lang naman guys pag ano, halimbawa yung asawa mo at saka mga anak mo may trabaho na dito, so may kinikita na, so mababayaran nyo rin para pa rin yan lahat. Pero nga kung ano, kung nagtitipid tayo, kasi nga pumunta tayo doon para mag-ipon, para sa akin, malaking halaga talaga yun. Malaking bagay talaga yun, oh. Pound kasi yung ano guys dito. Pound yung sinasabi ko na 1,035 pound. So per year yan. So limbawa, mag-renew tayo ng ano, kasi yung renewal ito 2 to 3 years. Kung 2 years, ano na, 2,070. So sa visa fee pa. So 718 times 2 pa, times 2 yun. So yan. Yan ang ano, yan ang malaking bagay na ano guys. Medyo pag-ipunan talaga bago expire yung kontrata mo. So siguro kailangan pag-ipunan ng mga ano, 2 o 3 buwan para dyan lang sa ano, sa renewal. So okay lang yan guys, kasi ano naman eh, yearly naman, so makukuha mo pa rin yan. Ano lang,
Siguro 2 buwan, bawi mo na yan. So, may 10 months ka pa. Okay lang yan. So, okay na lang. Huwag sa Bisaya pa guys, okay na lang. Wala tayong magawa kasi requirements yan eh. Kailangan yan eh. Kasi pag hindi tayo mag-renew, wala tayong papel dito. So, deport tayo. Uwi ng Pinas. So, paano? Ano na yung ano natin dyan sa Pinas? So, mahirap. Mahirap pa naman maghanap ng trabaho dyan. Maraming requirements. Dito wala dito. Ang requirements mo yung passport lang sa ano, visa mo, yun lang. Diyan, maraming ano, mga NBI, mga ano pa. Medical, marami. Dito guys, wala. Dito ka na, walang requirements. Yung requirements mo, visa at saka yung ano mo lang, yung passport. Yun know, pasok na. So, saka hindi naman mahirap maghanap ng trabaho dito guys. Compare dyan sa ano, sa Pilipinas. So, yun guys, yun ang naibagi ko sa inyo guys, yung ano, yung processing ng renewal namin. Iba kasi pag ano, pag halimbawa malapit na yung ano, tapos kasi guys, dati guys, mura lang eh. Nasa ano lang, biruin mo, insurance ano na, nasa 6 to 4 lang. So ngayon, 1,035 na, 66% yung tinubo or in-increase. Grabe yung taas guys. Saka yung sa ano, sa visa fee. 625 ngayon naging 718. Malaki talaga ano guys. Malaki talaga ang tinubo. So, pag apat kayo dito, ganyan, sobra mga milyon yata yung gagastusin nyo. Pero okay lang yan kung apat naman kayo dito. Tapos may kanya-kanya kayong income na. So, kayang bayaran nyo yan. Makukuha din yan. So, yun guys. Kailangan talagang pag-ipunan guys. Yung iba kasi medyo nabahala kasi ngayon lang yan eh. Bago lang yan eh. 2023, bago lang yan. Bago lang yan na-implement na ano. Yun pala yung ano na. May tumataas na pala yung ano. Yung visa. Yung pagkuha ng visa at saka yung iba pang ano. Kasi kailangan yan, pagkuha ka ng visa, so kailangan yan yung ano, insurance din na ano. Magkasama yan kasi sila. So yung insurance, yun ang medyo malaking tinaas. So yun. Sa mga ano, sa mga kasamahan ko dito na ano, balak naman rin yun na. So sabi ko pa naman, natanong ko sa mga kasamahan ko dito guys na malapit ng may contract or AOC. So sabi nila ano daw, wala namang problema dyan, madali lang yan. Pipirma lang ulit ng kontrata. Pero kailangan pa rin yung ano, kailangan pa rin yung tuparin mo at saka anuhin mo yung ano, yung mga visa processing. So, kailangan pa rin yung ano, pera na ano. Ganun yung amount. Yung iba na ano, wala pang medyo naipon kasi naipadala lang sa Pilipinas. Kailangan talaga ano, wala namang problema kasi maraming Pilipino dito. Pwede naman manghirap. Saka sa ano, sa company, pwede naman mag-loan sa company namin. Yun nga lang, sa sweldo mo every week, laging may kaltas. So, kami nga yung ano, yung loan namin, ano eh, 10 months yun ano, nabayaran namin. So, 50 pound per week. So, yun. So, yun guys, sana guys, itong ano ko guys,
info ko na naibigay sa inyo or naibahagi sa inyo. Sana may nakuha kayong konting aral at saka may ideya na kayo kung kayo na naman ang tumuntong dito sa bansang UK. So kailangan nating mag-ipon bago po tayo ma-expire. Pag gustuhin po nating mag-renew. So kailangan kasi may kunting halaga kasi. So hindi pa natin alam kung every year yan, mag-increase yan. 'Di ba? So yan, before tayo mag-insure 3 to 4 months siguro, mag-ipon na tayo para sa natin, para sa mga fees natin for renewal. So wala namang problema yung company magpa-renew, basta importante yung natin, may ipon tayo. So yun guys, salamat guys sa pakikinig guys itong video na ito na napalaking bagay or very informative info po sa lahat, lalong-lalo na po sa sa mga baguhan pa dito at saka yung sa papunta pa lang dito na tanggap na sa mga company. So thank you guys once again guys, thank you so much at see you on my next video. Sana po lagi kayong nakasuporta at lagi kayong manonood sa aking mga videos or vlog. Bye bye guys, salamat kayo sa tanan, salamat.